iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampok ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. And now there's nothing Dear Mr. Romantico, ako si Troika, 25 years old, taga Pasay City. Marami ang nagsasabi na cute and chubby raw ako at kahit na medyo napagdamutan ako sa height, ay maraming lalaki ang nagtangkang manligaw sa akin. Totoo, walang halang charot. Pero hindi ko sila pansin kasi sa iisang lalaki lang nakafocus ang aking atensyon. Si Carlo, na best friend ko since childhood. Napakagwapo niya, mestizo, matangkad, at tambay palagi sa gym para magpaganda ng katawan. Kaso, Mr. Romantico, may problema. Becky si Carlo. Ay, ano ba yan? Mukhang in-enjoy ako ng blind date ko Isang oras na siyang late. Hindi naman siya nagre-reply sa mga text ko. Ay, nako. Bakit ba palagi nalang palpak yung mga lalaki nirereto sa akin ni Paolo? Huh? Troika! Ay! Carlo? Ano ginagawa mo dito? Wait, girl. Paupuin mo muna ako. Well, nandito ako kasi nag-text sa akin yung supposed blind date mo. Hindi raw siya matutuloy ngayon. Ganon. Bakit sa'yo lang siya nag-text? Ako kanina pa ako tanong ng tanong sa kanya sa text kung anong oras siya darating. Pero wala ako natatanggap na anumang reply sa kanya. Kaloka yung lalaking yan, besh. Sinabi mo pa. Ay nga pala, ba't ka nandito? At saka bakit ganyan ang suot mo? Macho ka dyan, Dahil nga in-Indian ka ng blind date mo, nag-decide na lang ako na ako na lang ang maging kadate mo. Ha? Masakit yung ma-Indian ng kadate. At saka, konsensya ko pa yon. Kaya eto, nagbihis ako ng ganito para magmukhang macho naman. Ang chat naman, kung nakablouse ako, magmumukha kang tomboy. Kung sa bagay, mukha ka nga palang barako. Baliw? O sa ano, pasado ba ako maging kadate mo? In fairness, gwapo mo dyan sa attire mo. Medyo, iwasan mo lang na tumikwas yung mga daliri mo. At saka, subukan mong gawing lalaki yung boses mo. Ganito? Wag na lang. Hindi ako sanay, besh. At saka para ako masusuka. Charot ka. lang. Baka gusto mo tuluyan na kitang litsonin. Oy, grabe Tamang-tama mukhang tumbakan na naman, Ganon? Ay, naku, ang sakit, ha? Loko ka talaga, Ayoko na nga sa'yo. Salamat ka. Sa braso lang kita hinampas. Oy, bestie, joke lang yon. Huwag mong seryosohin. Ewan ko sa'yo. Bakit ba kayo mga babae? Ayaw na ayaw ninyong masasabihan ng mataba. Syempre, no. Parang sinabi mo na rin na pangit ang isang babae. Uy, ha? May mga matataba ding maganda, katulad mo. Uy, For your information, hindi ako mataba. Cute lang ako. Ay, naku, Carlo. Ano ba gagawin natin, Mag-aasaran na ba tayo? Okay, fine. Hindi na ako mga-asar. Baka sabihin mo dyan, wala akong kwentang kadate.
Ano nangyayari sa'yo? Parang kinikilig ka dyan. Wala lang. Hindi lang ako makapaniwala. Nakadate kita, Beshi. Sana palaging ganito, no? Nakakadiri. Nakakadiri ka dyan. Pero alam mo, Beshi, sana hindi ka nalang Becky. Bakit naman, bruha? Para pwedeng maging tayo. Yak! Carlo, thanks ha. Para saan? Thanks kasi hindi mo ko hinayaang mapahiya kanina. Sus, malit na bagay. Well, ginawa ko yun kasi ayokong mabagabag ang konsensya ko. Ako nagreto sa'yo ng lalaking yun. Ako rin ang nag-set ng date nyo. Ayokong masayang effort ko. Hindi lang naman yun ang pinagpapasalamat ko sa'yo. Thanks also for being there with me, for always helping me in times of need. And I also thank you for making my life happy. Wow, straight English. Ikaw na, te. Pero kidding aside, masaya talaga ako. At na-realize ko na napakaswerte ko kasi naging best friend kita. Asa telebro ka? Nagbubulahan ba tayo dito? Eh, ikaw ba? Masaya ka ba na naging mag-beshies tayo? Hindi. Ouch naman! Look at it. Siyempre, joke lang yon. Alam mo, ang swerte-swerte ko nga sa'yo kasi kapag niyayakap kita, pakiramdam ko, yumayakap ako sa malaking teddy bear. Yun lang? Siyempre, hindi lang yon. Mabait ka. Palagi ka rin nandyan sa tabi ko para pasayahin ako. Hindi na ko kumpleto talagang araw ko kapag hindi kita kasama. Uy, tulog ka, Beshi. Ala. Ano nangyayari sa'yo? Alam mo, para ka nang abnoy dyan. Eh kasi naman, pinapakilig mo ko. Kaya nga hindi ko na kailangan ng jowa para sumaya kasi andyan ka naman. Gusto mo akong gawing jowa? Yuck! Kadiri! Ew! Ano ba yan? Aray! Try ka naman, ang bigat-bigat ng kamay mo. Ihampas mo sa flawless kong skin. Nainis ako sa pag-iw mo. Hoy, ito lang masasabi ko ha. Kaya mga bakla, sa babae pa rin kayo babagsak. Kaya huwag ka mandiri dyan. Bessie, kinikilabutan ako sa sinasabi mo. Kahit sa panaginip, hindi ko nakikita ang sarili ko na magjowa ng babaita. Ha! Diyos ko, die! Ganun ba? Sandali, try ka. Magtapat ka nga. Nagbibiro ka lang ba? O talagang may gusto ko sa akin? Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi manhid si Carlo. Alam kong matagal na niyang nararamdaman na crush ko siya. Nagpipretend lang siya na hindi niya alam para hindi ako masaktan sa katotohanang hindi niya talaga ako magugustuhan dahil mas prefer pa rin niya ang kapwa niya lalaki. Pero Mr. Romantico, hindi pa rin ako sumuko noon at nagpatuloy lamang ako sa aking lihim na pag-ibig sa aking begging best friend. We started off as friends. Really good friends. From the moment na nakilala ko siya, I know what his preference is. Bakla talaga siya. But then, we became really close. Up to the point na minsan feeling ko, bet niya na talaga ako. And then? Sobrang sweet niya sa akin. And I can see na sa akin lang siya ganun. And from there, na-develop ng feelings ko for him. Palagi ko na siyang hinahanap-hanap. I always want to be with him para makumpleto lang ang araw ko. You know what? From what I hear from you, mukhang in love ka dyan sa Becky mong best friend. Tama ka, Zaida. In love na ako kay Carlo. And I want him to be mine. Kaso, mukhang sa panaginip ko lang siya maaangkin. Eh bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Ha?
in? Magtatapat ako sa kanya na mahal ko siya, ganun? Wala naman ako nakikitang masama kung ikaw ang unang magtatapat sa kanya. At least alam niyang mahal mo siya. And from that, anything can happen. Pero yung friendship namin, that would be at risk. Baka magbagong pagtingin niya sa akin, oras na malaman niyang totoo. Troika, kung talagang best friend ka niya, tatanggapin niya yun. Basta sabihin mo pa rin sa kanya ang totoo. Para na rin sa ikatatahimik ng kalooban mo. Pasi, tahimik mo ngayon. May problema ka ba? Carlo, Ano? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Carlo. Ano nga? Ay naku, Troika. Hindi ako si Madam Auring o si Nostradamus para hulaan ko yung nasa isip mo, ano? Explore mo na. Well, tungkol ba yan sa love life? Tanda-tanda mo na. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring love life. Sus, kung makatanda ka sa akin. 21 years old lang ako, no? Ano nga sabing problema mo? Problemado ka ba sa love life kaya ganyan ka? Alam mo, girl, halos nasa iyo ng lahat. Beauty, brains, promising career, loving family, and friends. Isa na lang talaga ang kulang. Love life. Kung magsalita ka dyan, parang huli na ako sa biyahe. Okay. Seryosong usapan. Ano ang problema mo? Don't worry, hindi kita aasaran. As always, handa akong makinig at tumulong sa'yo. Hindi ba talaga pumasok sa isipan mo na magkaroon ng jowang babae? You know, kahit lantad na Becky ka, lalaki ka pa rin. Biologically, I mean, wala ka bang long-term plans na magkaroon ng sariling family? Siyempre meron. Gusto ko rin magkaroon ng sariling pamilya in the future. Pero sa ngayon, hindi pa yan ang focus ko. Career muna ang iniintindi ko. Carlo, anong gagawin mo sakaling umamin siya na mahal ka niya? Wait. Ano bang punto ng usapang ito, ha, Troika? Carlo, I have a confession to make. When I first met you, I didn't like you. Yes, Piolo. Is that you? Ano ba? Sumeryoso ka nga. Oh, sorry. Go on. Actually, medyo intimidated ako no first time nating magkita ng college. Di ba? Sabi ko nga sa'yo noon, dati takot ako sa'yo until lagi kitang nakakausap. Tapos, palagi kong tinatanong at kinakamusta yung crush ko na si A sa'yo. Hanggang sa madalas, araw-araw na tayo nag-uusap. And little by little, napansin ko na dati, hinahanap-hanap ko siya sa'yo. Hanggang sa dumating yung time na ikaw na yung hinahanap-hanap ko. I may sound creepy, pero anong gagawin ko? Alam mo, hindi ko kaya yung mga ganitong eksena. Ilang ulit akong pinaamin ni Ace noon kung crush ko nga siya, pero kahit kailan hindi ko naamin sa kanya. Siguro nga, nawala na yung crush ko sa kanya that time. At nalipat yun sa ibang lalaki. You mean sa akin? Carlo, hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas ng loob para masabi sa yung totoong feelings ko para sa iyo. Inaamin ko, I fall for you. First time kong gagawin na umamin ang nararamdaman ko sa'yo pa.
huwag kang mag-alala. Wala ko ine-expect na something in return. Gusto ko na rin lang sabihin kasi yung feeling ko. Kasi nasabog na ako eh. Sana lang walang makaalam nito. Hindi ko alam kung anong magiging reaction mo ngayon narinig mo to galing sa akin. Hindi ko rin alam kung kakayanin ko pang magpakita sa'yo after nito. Baka isako ko na lang yung sarili ko. Tanggap ko naman yung katotohanan. Walang chance na maging tayo. Just pray for me na maging okay ako. But please, tell me, Carlo, how do I unlove you? Troika, Ngayon nasabi ko na ang dapat kong sabihin. I want space. so gusto mong lumayo na sa akin? Ayoko, Carlo. Ayoko. Sa totoo lang. Pero ayoko rin problemahin mo pa itong irrational love na nararamdaman ko para sa'yo. Walang mawawala sa'yo. I just have to overcome this feeling. Anong walang mawawala sa akin? Meron, Troika. Ikaw. Carlo? Kung gusto mo talagang bigyan kita ng space, I'll give it to you. Sa akin lang, ayokong magbago yung samahan natin. Please. Huwag mo akong iiwan. Don't worry. Sandali lang naman ako lalayo. Pero pagkatapos nun, I guarantee you, magiging okay na ulit tayo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, pansamantala akong lumayo kay Carlo. Mula Pasay, bumalik ako sa family house namin sa Antipolo, kung saan nakatira si Papa at ang bunsong kapatid ko na si Elvis. Doon muna ako magpapalipas ng mga araw at baka sakaling mawala ang lungkot na nararamdaman ko nang dahil sa pag-ibig. Ay, buti naman, Troika, at naisipan mo dito ulit muli sa bahay. Namiss ka namin sobrang ng kapatid mo. Oo nga, Ate Troika. Namiss namin ang kabaklaan mo. Pero pansin ko, bakit parang ang lungkot mo yata ngayon? Oo nga, anak. Ano ba nangyari sa'yo? Hulaan ko pa. Broken-hearted si ate. Oh, Ano, anak? Kausapin mo naman kami. Tama kayo. Pitam. Broken-hearted nga ako. Sabi ko na eh. Pero hindi naman po ako niloko ng lalaki. Nagkataon lang po na na-inlove ako sa isang taong hindi ako kayang mahalin. Talaga, ate? Sino? Kilala ba namin? Oo, kilalang kilala ninyo ang lalaking yun. Matagal na ako may gusto sa kanya. Pero kasi, parang napaka-imposible maging kami. Si Carlo ba ang tinutukoy mo? Bakla yun eh. Talaga mabobroken hearted si Ate Troika. Kasi saging ang gusto noon, hindi taong. Hoy, Elvis! Huwag ka nga bastos! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ano, anak? Siya ba? Opo, pa. Si Carlo nga po. Grabe ka naman tumawa dyan, Elvis, hoy! Baka hindi ka na makahinga niyan, ah. Kasi ate, nakakatawa ka eh. Kung sa bagay nga kayo. Pareho kayong bakla. Ano mo to, hoy? Tama na yan, Elvis. Alam mo naman, broken-hearted ang ate mo. Inaasar mo pa. Sorry. Anak, binasted ka ba niya? Inamin ko po sa kanya yung totoo kong feelings. Pero wala siyang sagot sa akin. Kaya nagdesisyon muna ako na lumito muna
para makapag-isip-isip Yun. kung tama ba tong nararamdaman ko para kay Carlo. Naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero tandaan mo, huwag mong pilitin ang isang tao na mahalin ka. Dahil ang pag-ibig, kusa yan dumarating sa dalawang tao. At hindi yan matatawag na pag-ibig kung may pilitang naganap. Dahil kapag pinilit mo siyang mahalin ka, sa huli, masasaktan ka lang. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, ilang araw pa lang ako naninirahan sa family house namin sa Antipolo, ay sobra ko nang na-miss si Carlo. May mga pagkakataong natutukso akong i-message o tawagan siya, pero pinipigilan ko talaga ang sarili ko. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang ako nagising nang mag-ring ang cellphone ko. Hello? Hello? Good morning. Wait, Carlo? Ikaw ba talaga yan? Bakit? Ano problema? Yung boses mo, bakit parang lalaking-lalaki ang boses mo ngayon? Ay, sandali, nauntog ka ba? Kaga, bakla pa rin ako. Ganito lang ang boses ko kasi, kaiinom ko lang na sa labat. Ah, okay. Sabi mo eh. Pero di ba, Carlo, nag-usap na tayo, nabibigyan mo ko ng space, baka tumawag ka pa. Hindi ko kaya. Nakasanayan ko na kasi na tuwing umaga, ako ang gumigising sa'yo. At saka hindi ko kayang hindi ka makita. Ewan ko ba, pero parang ang sama ng araw ko kapag hindi tayo nagkikita o nagkakausap pa lang. This is killing me. Carlo. Tigilan na natin ito. Hindi ko na kaya. Nasasaktan ako. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Please, Carlo. Konting panahon lang hinihingi ko sa'yo. Wala muna tayong pag-uusap. Hahanapin ko lang muna ang sarili ko. Sana, pagbigyan mo na ako. Okay, sige. Ibigay ko sa'yo. Sensya ka na. Start mo makita. Carlo? Carlo, wait. Hello? Hello? Carlo? Hello? Carlo? I didn't know what to say. I closed my At Troy ka. Ikaw pala, Elvis. Sorry pero wala akong panahon makipag-asaran sa'yo. Ikaw naman. Nandito ako hindi para mangasar. Gusto kitang damayan. Nagwa-worry na kasi kami ni Papa sa'yo eh. Pasensya ka na ha. Ikaw kasi, sinanay mo ko na pag lumalapit ka sa akin, inaasar mo lang ako. Hindi lang ako sanay na makita kang concern sa akin. Alam ko si Carlo pa rin ang dahilan kaya ka malungkot. Matanong kita ate, ano ba nakita mo sa kanya? At gano'n ka na lang ka-obsess sa kanya? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ganito na lang ang paghahangat ko sa kanya. Basta na lang ako na in love sa kanya. Pero alam mong hindi siya may in love sa isang babaeng katulad mo. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Elvis. May mga bakla naman nag-aasawa at mas pinipiling magkaroon ng sariling pamilya. Kung nandun na tayo, pero hindi si Carlo. Paano mo naman nasabi na hindi kaya magbago ni Carlo? Sige ate, may aminin ako sa'yo ha. Di ba, naging magkasama kami ni Carlos sa gym noon? Oo, tama, natatandaan ko yun. O anong meron sa inyo nun? Naka one night stand ko siya ate. Ano? Totoo? Oo, Elvis? totoo, nagsasabi ko ng totoo. Pero huwag mo isipin na kaya ako pumatol sa kanya dahil bakla ako ha. To set the record straight ako ate. Nagkataon lang na that time, I was exploring my sexuality. At yun nga, we made it sa loob mismo ng gym, doon sa may locker, habang walang tao. Ay, grabe ka, Elvis! Kadiri ka! Kung alam mo lang kung paano niya sambahin ang katawan ko. He likes men. At hindi mo na yun mababago, ate. Ayoko nang makitang nasasaktan ka nang dahil lang sa baklang yun. Maghanap ka na lang na ibang pwede mong pagbalingan ang pagmamahal mo.
Marami dyan sa tabi. Mga 100% straight. Don't settle sa isang katulad ni Carlo. Elvis. Makinig ka sa akin, ate. Ikaw lang din ang masasaktan sa huli kung pipilitin mo lang si Carlo na mahalin ka. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagulat ako sa revelation ni Elvis tungkol kay Carlo. I just can't believe na naka-one night stand niya ang bunsong kapatid ko. And with that, na-realize ko na baka wala na talagang pag-asa na makonvert pa ang lalaki o beking pinakamamahal ko. Kaya sinubukan ko mag-entertain ulit ng manliligaw. Sinubukan ko rin makipag-date gamit ang mga sikat na dating apps at tuluyan ko nang tinanggal ang communication namin ni Carlo para maging successful ang aking pag-move forward. Pero Mr. Romantico, kung dati ay ako yung habol ng habol noon kay Carlo, this time, laking gulat ko na biglang naghahabol sa akin ang aking beking best friend. Try ka sandali. Carlo, bitiwan mo ang braso ko. Nagmamadali ako. Mag-usap naman tayo kahit sandali lang. Huwag dito sa trabaho. Hindi, ngayon na tayo mag-usap, please. Bakit ba? Akala ko ba walang magbabago sa atin? Ano to? Pinagbigyan kita ng ilang linggo para magkaroon ka lang ng space. Pero sobra-sobra na, hindi ko na kaya. Gusto ko nang maibalik yung dati nating samahan. I'm sorry, pero kailangan ko nang bumalik sa desk. Sandali, Troy. Pagagalitan ako ng team leader namin kapag hindi pa ako nagtrabaho. Look, just tell me what you want. Ibibigay ko yun sa'yo. Kung gusto mo, magpakalalaki ako, sige, gagawin ko. Talaga? Gagawin mo yun? Oo, gagawin ko yun para bumalik ka lang sa akin. Carlo, wala akong gustong baguhin sa'yo. Stay as you are. Troy, please, ibalik na natin ang dati. Please. Soon. Troy, sandali. Troy. Ano ginagawa mo? Carlo, ako dapat ang nagtatanong niya sa'yo. Bakit ka nandito? Hindi pa sinabi ko sa'yo na huwag kang iinom at paninigarilyo. Akin na nga iyos mo. Carlo, ano ba? Akin na nga sabi. Oo, ayan. Oh. At huwag mo na rin iinumin yung beer. Halika na, umalis na tayo dito. Sandali! Bakit mo ba ako pinipigilan, ha, bakla? Concern lang ako sa health mo. Kung makapigil ka sa akin, daig mo pa ang boyfriend ko, ha? Bakit ka ba tumatambay dito? Wala lang. Happy-happy lang para makalimot sa mga problema. Alam mo, hindi yan ang solusyon. May gamot ba sa pagiging bakla? Tama na. Halika na. Umalis na tayo dito. Ano? Halika na. Ano ba? Nasasaktan ako. Bitiwan mo yung braso ko. Hindi ko na gustong ginagawa mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko ito, pero ang sakit na. Hindi ko na kaya. Carlo! Hindi ko alam kung bakit nagsiselos ako kapag nakikita kang may kasamang ibang lalaki. Hindi ko alam kung bakit nagagalit ako kapag hindi ka nagpapaalam sa akin. Kapag may lakad ka o mag-overtime ka. Hindi ko alam kung bakit nagagalit ako every time na nakikita kong umiinom ka o naninigarilyo. I don't know kung bakit sobrang concern ako sa'yo. And I really don't know kung bakit namimiss kita ng sobra. Nagugulungan ako, Troika. Hindi ko na alam ang gagawin ko para bumalik lang yung dati nating samahan. Pagkatapos ng confession ko sa'yo, sa palagay mo magiging normal pa ang lahat? Pagkatapos ng pag-amin mong yon, parang biglang kinurot ang puso ko. Oo, bakla ako. At sa lalaki lang ako nagkakagusto. Pero nung time na yon, parang nag-iibang takbo ng mundo. Para bang in love ka na sa akin? I'm not sure kung pag-ibig ba ito o ano. Mukhang kailangan mo ng soul searching. But I don't need space. Mahanap kong kasagutan sa mga tanong ko kung dito lang ako sa tabi mo. Please, Troika. Nagmamakaawa ko sa'yo. Ibalik natin sa dati.
Kung hindi man, magsimula tayo ng bago. Please. Huwag kang lumayo sa akin, please. Carlo! Please, hayaan mo yakapin ka. Carlo! I love you, Bessie. Please be with me. Oo na, Beshi. Hindi na kita iiwan. And let's start anew. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi ko rin natiis si Carlo at bumalik ang dati naming relasyon bilang mag-best friend. Oo, dating gawi. At aaminin kong lihim akong nasasaktan kasi kahit na alam niyang gusto kong ma-elevate into more than friendship ang relationship namin, ay mas pinili pa rin niyang manatili sa dati. Sa puntong yun, mukhang tama talaga sina Elvis at ang mga kaibigan ko na hindi ko na talaga mababago pa si Carlo, kaya dapat ko nalang tanggapin ang katotohanan. Uy, Troika. Oh, Judy, ikaw pala. Mukhang kinulang ka sa energy ngayon, ha? Nagugutom na kasi ako eh. Oh, bakit hindi ka muna mag-coffee break? Tamang-tama. May dalang box of donuts si Carlo kanina pagpasok niya. Pakain niya yun sa buong team. Ayun, iniwan niya sa pantry yung mga donuts. Ganun? Oo. Eh bakit naman kaya nagpakain ng baklang yun? Ay, balita ko. May jowa na siya, kaya siya nagpakain sa buong team. Jowa? Sino Yes. naman? Taga rito raw pero sa ibang department. Babae ba o lalaki? Lalaki siyempre. Ace ang pangalan ng guy. Sabay nga silang pumasok kanina eh. Ganun ba? O ano, magmerienda ka muna para magkaroon ka ng energy. Huwag kang mag-alala, masasarap yung mga donuts na dala ni Carlo. Kasing tamis ng love life niya ngayon. Troika, sandali. Oh, ikaw pala, Carlo. Ano ginagawa mo dito? Bakit hindi kayo sabay na umuwi ni Ace? Nauna na siyang umuwi. Ano, sabi ka sa akin? Sa susunod na lang. May pupuntahan pa kasi ako eh. Iniiwasan mo na naman ba ako, Bessie? Sige, aaminin ko sa'yo. Iniiwasan muna kita. Bakit? Ayoko makasagabal sa relasyon ninyo ni Ace. At saka binibigyan ko lang kayo ng time and privacy. Troika, ayoko sa lahat nung nakikita kang malungkot. Bakit? May magagawa ka ba? Best friends tayo. Handa akong gawin ang lahat para maging masaya ka lang. What if kung sabihin ko sa'yo na magpakalalaki ka at mahalin mo ako ng higit sa kaibigan? Gagawin mo? Yun kasi ang magpapasaya sa akin. Troika, Kung hindi mo kayang gawin yun, kakaalis ka na, Carlo. I'm sorry. Alam mo, Carlo, kala ko magiging tayo na. Umasa ako sa iyo na sinabi mong, let's start anew. Kala ko susubukan mong mahalin ako. Pero sa huli, nauwi ka pa rin kay Ace. But don't worry. Wala kang kasalanan. Ako lang naman itong umaasa. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, oo, inaamin kong mahal ko pa rin si Carlo. Ngunit masasabi kong nawawala sa puntong ito ang obsession ko sa kanya. Ngunit sa tuwing nakikita ko si Carlo at si Ace na magkasama, napapapikit na lamang ako para itago ang sakit na nararamdaman ko.
Dahil doon, ipinagpatuloy ko na lamang ang pag-iwas sa kanya. Sinusubukan kong wag na lamang siyang pansinin para hindi na ako makagulo pa sa relasyon nila. Troika, pansinin mo naman ako. May problema ka ba? Baka makatulong ako. Wala ito, Carlo. Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako. Sige na, aalis na ako. Sandali. Bakit? Iniiwasan mo ba ako? Hindi. Ano naman ang dahilan para iwasan kita? Wala naman, di ba? Pagod lang ako sa trabaho, Carlo. Gusto ko lang umuwi. Sandali. Bakit? May gusto ka ba sabihin sa akin? Wala naman. O kung wala naman pala, then it's my turn. Carlo, ayoko na. Gusto ko na lumayo sa'yo. Troika. Hirap na hirap na kasi ako, Carlo. Hindi ko alam kung ano tayo. Kung ano meron sa atin. I want to let you go. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang umasa. Lalo na kung wala naman akong aasahan mula sa'yo. I don't want to let you go. Kawalan mo na ako para mapakawalan na kita. Just tell me na i-let go na kita para matapos na to. Sige. I'll set you free. Goodbye. Sandali. Bakit? Carlo, please. Hayaan mong yakapin kita. Bakit ka ba ganyan sa akin? Kasi mahal kita. Mahal, hindi kaibigan. Patasan mo na mahal ko talaga. Tama na yung paasa mo, Carlo. Alam ko hindi mo ko kaya mahalin ng higit pa sa kaibigan. Alam ko lalaki pa rin ang gusto mo. I know about sa relationship niyo ni Ace. Tatapatin kita. Napasubo lang ako kay Ace. Pero hindi ako masaya sa ginagawa namin. I just don't know paano ko tatapusin yung relationship namin. Kasi kami mga priorities ako. And kung matapos man yun sa amin, hindi ko alam kung kakayanin kung pumasok uli sa relationship. Willing ako i-sacrifice yung happiness ko because I have other priorities ngayon. Troika. I'm sorry, Carlo. Pero kailangan ko lumayo. For God's sake, tama na! Huwag mo na akong pahirapan pa! Huwag mo na pahirapan pa kalooban ko! Ikaw ang napapahirap sa akin, Carlo! Gusto ko lumayo na sa'yo kasi hindi mo maibigay sa akin ang assurance na kailangan ko! Ano bang assurance na gusto mong marinig sa akin? Na kung mahal mo ba talaga ako o ano? Carlo, hindi mo ba nakikita? Pagod na ako sa sitwasyon meron tayo! Palagi pala isipan sa akin kung ano bang future meron tayo. You keep on telling me na mahal mo ko. Anong klaseng pagmamahal ba yan? Carlo, all I want from you is not friendship. Love or sisterly love. Yung love na pang forever. Pero alam ko hindi kakayanin ng isang baklang tulad mo ang magmahal ng isang babae. Kaya eto, kahit masakit sa akin, lalayo na lang ako sa'yo. Dahil yun ang alam ko sagot para matapos itong paghihirap ko ito. Ano, Carlo? Will you love me more than a friend or what? Okay. Your silence means no. Goodbye, Carlo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, yun ang nagpa-realize sa akin na wala na talagang pag-asa na matupad ang aking hiling na mahalin ni Carlo ng higit pa sa kaibigan. Masakit ang katotohanan, pero kailangan tanggapin. And as part of my healing process, nag-decide na ako to stay away from him permanently. Good afternoon.
May merienda lang ako. Nag-friend request sa akin si Ace sa Facebook. Really? Inad mo naman ba? Yeah? Friendly naman kasi ako tao. Ganun ba? You know what? I'm ready to give him up. Oh yeah? For what? Lalang. Di na kasi ako masaya. Pero bakit? Tingin ko naman mahal na mahal ka ni Ace. Well, nasabi ko yun kasi nakita ko yung mga pictures nyo. Mukhang masaya naman kayong dalawa. Buti naman kinakausap mo na ako. May magagawa pa ba ako? May pinagsamahan naman tayo. Kaya ano pang reason para tarayan o islabin kita? Namiss mo ba ako? Siyempre. Lalo na yung kakulitan mo. Bakit hindi tayo magsimula ulit? Our relationship was just running in circles. Every time na akala ko, ayun na, something will happen. And we will decide to let go. Nakakasawa na yung ganong eksena. If we have to let go of what we have now, can we still be friends? As much as I want to, hindi ko pa kaya. I need to heal. Sana umpisa pa lang binigay mo na yung space na hiningi ko. Para sana hindi na tayo umabot sa ganito. Hanggang kailan pa ba yung healing process mo? Hanggat nakikita kita at lumalapit ka sa akin, hindi ako gagaling. You know what? I'm thinking of changing my career now. Kire-resign ka sa trabaho? Baka siguro kaya tumatagal ang healing process ko eh. Nandito pa kasi ako eh. Kaya pilit ako lumalayo sa'yo. Lapit ka naman ng lapit. Tulad ngayon. I think we have to separate our ways now. Sige. Bahala ka. Good luck na lang sa'yo. Kumusta naman ang bago mong work? Ano, kaya pa ba? Medyo mahirap ang work ko ngayon, pero I love it. Biruin mo, tatagal ba ako ng 2 months kung hindi ko bet yung work? Mukhang masaya ka na ngayon, ha? Dahil ba yan sa totally healed ka na? Aaminin ko sa'yo na nararamdaman kong love ko pa rin siya. Pero hindi na katulad dati. Mas nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. Alam mo, Troika, naiintriga ako sa love story nyo ng Becky mong best friend. Correction. There's no such thing as love story that happened between us. Kasi in the first place, hindi naman naging kami. Ay, nako, change topic na nga lang tayo. Huwag na natin siyang pag-usapan. Oh, bakit tinatulala dyan? Sino yung tinitingnan mo dyan? Zaida, speaking, andito siya. Siya ba yun? Oo, friend. Nag-iisa siya dun sa pwesto niya. Mukhang wala siyang balak na lapitan ka. Mukhang di naman niya ako napansin. At saka feeling ko, masama ang loob niyan sa akin. Kasi pagkatapos ng resignation ko nun sa dati kong work, binla ko na siya sa Facebook. At pinalitan ko na yung numbers ko para hindi niya na ako makontak. Tara, Zaida. Asa tayo? Baka makita pa niya ako. Dali. Troika,
Bakit po pa? Napapansin ko na bumabalik ka na sa dati. Yung bang babaeng masayahin at hindi broken-hearted. Anong balita na ba sa'yo? Pa, baka nakalimutan na niya si Carlo. Sinusubukan ko na pong mag-move on sa kanya. Natanggap ko na rin kasi parang malabong mahalin niya ako ng higit sa kaibigan. Buti naman anak at natauhan ka na. Masaya ako para sa iyo, Ate Troika. Sana magpatuloy na yan. Di bale, makakahanap ka rin ng lalaking totoo sa iyo. Sa ganda mong yan. Tama si Elvis. Di ba? Kasi kung ako ang tatanungin, hindi talaga ako boto kay Carlo para maging boyfriend o asawa mo. Bakit naman pa? Oo, mabait siya bilang kaibigan. Pero bilang asawa, sa lambot niyang yun, pakiramdam ko, hindi kanya may pagtatanggol. At saka, sasakit lang ang ulo mo sa kanya. Dahil sigurado akong maghahanap ng lalaki yon. Basta anak ha, kung sino man ang lalaking mamahalin mo, handa ko naman suportahan. Makita lang kitang masaya. Siyempre, hindi bakla tulad ni Carlo. Opo pa. Mr. Romantico. Mr. Romantico, naging maayos naman ang aking moving on process. I dated lots of guys, although wala akong mahanap na papasa sa aking standards. Ganun pa man, masaya naman ako kasi nagkaroon ako ng mahabang bonding time with my family and friends. Kaya nakakalimutan kong nag-e-exist pala si Carlo. Meanwhile, isang gabi, isang misteryosong tawag ang aking natanggap. Hello? Ako ito si Carlo. Ikaw pala? At teka, paano mo nalaman na bagong cellphone number ko? Kay Jody. Ayaw pa nga niyang ibigay sa akin pero sabi ko emergency. Kaya napilitan siya. Hala ko, hindi mo nasasagutin ang tawag ko eh. Ikaw pinlock mo pa ako sa Facebook. Huwag ka na magtampo doon. Hindi naman ako nagtatampo eh. Naintindihan ko naman kung bakit mo ginawa yun. Kumusta ka na? Ano nabalita sa'yo? Eto, ayos naman. Maganda yung bago kong work. Teka, ano nga pala yung emergency sinasabi mo? Wala. Chika ko lang yun. Gusto lang kitang kausapin. Ganun ba? Oh, kumusta na kayo ni Ace? Di ba, friend mo si Ace sa Facebook? Blinak ko kayong dalawa as part of my healing process. Gumaling ka na ba? So ano? Kumusta na kayo? Yung relationship namin is on the rocks. Hindi ko lang pero parang nagtataksil sa akin si Ace. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Troika, pasensya ka na ha. Oh, bakit humihingi ka sa akin ng pasensya? Alam ko, nasasaktan ka pa rin sa ginawa ko sa'yo dati. Hindi ako nasasaktan kasi may boyfriend ka. Nasasaktan ako kasi una pa lang sinabi ko na sa'yo yung nararamdaman ko. Pero hindi mo binigay yung space na hinihingi ko. Instead, naging parang tayo kahit na kayo na pala ni Ace. Nagmukha patuloy akong unofficial third party. Sana sinabi mo na lang nung una pa lang. Mas maiintindihan ko pa. Kaysa pinakitaan mo ako ng gano'n tapos yung pala, committed ka na sa iba. Kaya hindi mo ako masisisi kung tuluyan na ako lumayo sa'yo. Sorry. Hindi ko gustong saktan ka. Wala na sa akin yun. You know what? I feel like God is teaching me something na dapat kong matutuhan. Kaya nangyari ito. Ako rin. Actually, marami din akong natutuhan sa sitwasyon ko ngayon. Isa na roon ang matutong tanggapin ang katotohanan. L'argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette dit oui. So ano, Troika? Anong masasabi mo kay Jack? Ayos ba siyang ka-date? Kung sa looks, wala akong masasabi sa kanya. Pero Zaida,
Medyo mahangin yung nireto mo sa akin. Talaga ba? Kung sa bagay naniniwala ako sa'yo. Kahit kasi ako medyo nayayabangan sa kanya. Ganun naman pala. Bakit mo pa nireto sa akin? Oh, wait. Yung namang nireto ko sa'yo na si Jedward. Kumusta naman siya ka-date? Judy, saan mo pa nakuha si Jedward? Grabe, sobrang relihiyoso. Unang date namin, prayer meeting agad. Masyado siyang banal para sa akin. Kalalabas lang kasi nun sa seminary, kaya ganun yung karelihiyoso. Sa totoo lang, mga girls ha, wala akong makitong perfect guy for me. Ay, ewan ko. Pero parang nawawala na ako ng pag-asa. Oh, bakit natulala ka dyan? Sino yung nag-message sa'yo? Oo nga. Si Carlo, ini-invite niya ako for dinner mamayang 7:00 ng gabi sa restaurant sa Pasay. So, anong plano mo? Makikipagkita ka ba sa kanya? Oo, baka kasi may importante siyang sasabihin sa akin. Mr. Romantico. You turned and walked. Dear Mr. Romantico, napagpasyahan kong magpaunlak sa paanyaya ni Carlo sa isang dinner. Hindi ko alam kung ano ang meron at kung bakit siya bigla-biglang nag-ayang mag-dinner sa isang restaurant. Pero sobra akong na-curious, kaya hindi ako nagdalawang isip kay Carlo na pumayag sa imbitasyon niya. Alone, a heart without a So, what made you decide na kumain tayo dito sa mamahaling resto na ito? Ano ba ito? Date or what? At saka, anong meron? Bakit hindi na lang tayo sa fast food kumain? Wait, isa-isa lang ang tanong. Grabe, hatat lang. So, ano nga meron? At saka, ano nangyari sa boses mo? Bakit parang naging barako? Wala lang. Trip ko lang. Di wow! At saka, you look nice sa formal attire mo ngayon, ha? Lalaking-lalaki ang dating mo. Break na kami ni Ace. Ha? What can you say? Ewan. Wala lang sa'yo? Hindi naman ako kasama sa relationship nyo. So, ano paki ko? I broke up with him because of you. What? Para manumbalik uli yung friendship nating dalawa. Carlo, hindi mo dapat ginawa yun. Don't worry, Troika. Hindi naman nasaktan si Ace, eh. Kasi meron na siyang bago. Really? Not totally bago, pero basta we both realized na hindi na kami masaya sa relationship namin. So we decided to quit na lang. Bakit? Kahit na mag-break pa kayo, parang imposible naman maging tayo. Sino may sabi sa'yo imposible? Carlo, please. Kung hindi mo kaya, huwag mo akong paasahin. Actually, hindi lang ang friendship natin ang dahilan kaya ako nakipag-break kay Ace. Kasi ang totoo, more than friendship nang nararamdaman ko para sa'yo. Sigurado ka? Matagal ko nang pinag-isipan ito. And I want to give it a try. So, you mean, gusto mong magkaroon ng girlfriend? Oh, I want you to be my first girlfriend. Carlo, Bibigyan kita ng oras para pag-isipan ang lahat. Kasi ako, Troika, handa na ako. Desidido ako magbago para sa'yo. hindi mo na kailangan pa maghintay. Kasi tinatanggap ko ng maging first girlfriend mo. Troika, bakit nandito si Carlos sa bahay? Kasama ko po siya kasi may ipagtatapat kami sa inyo. Girlfriend ko na po ang anak niya, tito. Talaga? Kailan pa kayo? Ang totoo po niyan, mag-iisang linggo na po kami ngayong darating na Sabado. Pa, sana suportahan niyo kami ni Carlo.
Carlo, sigurado ka ba talaga sa desisyon mong pumasok sa ganitong relasyon? Kaya mo? Opo, tito. Kaya ko po. At handa akong panindigan yan. Sige. Handa ko kayong suportahan sa gusto ninyo. Pero may pangangako mo ba sa akin, Carlo, na magpapakalalaki ka na? At kahit kailan, hindi mo sasaktan ng kalooban ng anak ko? Opo. Pangako. Magiging mabuti akong boyfriend kay Troika. Mr. Romantico. Mr. Romantico, naging maayos naman ang first 3 months ng relasyon namin ni Carlo. Yes, nakikita ko ang mga efforts niya para maging mabuting boyfriend sa akin. Sinisikap din niya magpakalalaki sa kanyang kilos at pananalita. Although, lumalabas pa rin talaga ang pagiging Becky niya. Pero okay lang yun sa akin. Minahal ko naman si Carlo bilang siya. Samantala, sinubok din ng tadhana ang aming relasyon. Carlo, nagugutom na ako. Kain na tayo. Sige, saan mo gustong kumain? Doon na lang siguro. Kakunti lang kasing tao doon. Sige. Oh, may tumatawag sa phone mo. Sino yan? Si Ace tumatawag. Oh. Sandali lang, kakausapin ko muna siya, ha? Bakit ba kailangan mo pa siya kausapin? Importante ba yan? Tungkol sa trabaho ito, ha? Teka lang, sandali lang. No? Bakit kaya kailangan pa lumayo ni Carlo para kausapin lang ang ex niya? Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Parang gusto kong magselos. Narito na tayo sa bahay niyo. Oh, bakit? Parang malungkot ka. May problema ka ba? Napapansin ko, nagiging madalas na ang tawagan ninyo ni Ace. Hindi mo pa talaga pwede siyang iwasan? Troika, alam mo namang hindi pwede. Kasi iisang kumpanya lang ang pinagtatrabahuhan namin. At saka, nagsiselos ka ba? Oo, nagsiselos ako, Carlo. Kahit nasabihin mo kasing wala kayong ginagawang masama, hindi pa rin ako nakakampante, lalo na't ex mo siya. At saka malay ba natin, kung gusto mo pa rin ng lalaki? Sandali. Pinagdududahan mo ba ako? Bakit? Kailan ba ako nagtaksil o nanloko sa'yo para pag-isipan ako ng masama? Wala pa naman, di ba? Gusto lang kitang ilayo sa tukso, Carlo. Kung wala ka palang tiwala sa akin, bakit mo ko pinili maging boyfriend? Kung talagang mahal mo ako, hindi ka mag-iisip ng masama sa akin. Carlo. Sige. Kung gusto mo, cool off muna tayo. Pag-isipan mo kung kaya mo ba akong pagkatiwalaan. Kasi, kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang tiwala mo, ang mabuti pa, tapusin na lang natin ito. Jody, nabalitaan kong wala na sila ni Ace. He reached out and I welcomed him back. We dated again and then one night, his phone rang and boom! Tumatawag yung ex niya. Ayun, nagselos ako na nauwi sa pagtatalo. The next day, hindi ko na siya kinausap. He was calling me. He said sorry. Pero pinili ko manahimik na lang. So, hindi mo na naman siya kinausap? What for? Para kausapin ko siya. Obvious naman na iba ang sinasabi ng bibig niya sa nararamdaman niya. I know, meron pa rin siyang nararamdaman dun sa guy. Naguguluhan lang siya kung sino sa amin dalawa ng guy ang pipiliin ni Carlo. Troika, kausapin mo na si Carlo. Then give me a reason why should I talk to him. Kasi nagkausap kami. Tapos sinabi niya sa akin ang lahat-lahat.
Ang sabi niya, mahal na mahal ka niya. Sobra siyang nasaktan dahil hindi mo siya makuhang papagtiwalaan. Porke nga bakla siya. Kan ba? Oo. Sabi ko pa nga sa kanya, huwag siyang susuko. Habaan pa yung pasensya sa'yo. Hanggat maaari, umiwas na siya kay Ace. Ang sagot sa akin, wala naman daw talaga na siyang nararamdaman para kay Ace. It's over now. At saka, hindi niya na raw kaya yung ginagawa mo sa kanya. Jody. Kaya please, Joyka, kausapin mo na si Carlo. Sobrang devastated na siya sa nangyayari. And I think he needs you back. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagdesisyon akong bumalik noon kay Carlo para bigyan ng second chance ang aming relationship. I also decided na limitahan ang aking pagsiselos at sa halip ay ibigay ko sa kanya ang buo kong tiwala. On the other hand, nagpakita naman siya ng katapatan sa akin. Iniiwasan na rin niya si Ace at sa halip ay finokus niya ang kanyang sarili sa akin. Although, aaminin ko na parang hindi masaya si Carlo sa aming relationship. Nawala kasi yung totoong identity niya. Pinipilit niyang maging lalaking lalaki para bumagay sa akin. Carlo? Bakit, mahal? Masaya ka pa rin ba sa relasyon natin? Bakit mo naman naitanong sa akin yan? Simula kasi nung maging tayo, hindi na kita nakitang masaya. Tapatin mo ko. Napipilitan ka lang ba sa akin? Siyempre, hindi. Mahal kita. At hindi ako napipilitan lang. Sa totoo lang nawawala na yung dating ikaw. Yung masayahin, mapang-asar, kabugera. Carlo, hindi ko naman pinipilit sa'yo na magpakalalaki ka sa mga kinikilos mo. Okay lang sa akin kahit na ibalik mo yung dating ikaw. Baka kasi yun lang ang sagot para bumalik yung sigla mo. Tama ka. Medyo nape-pressure nga ako sa pagpapakalalaki ko. Okay lang ba sa'yo na magkaroon ng boyfriend na Becky? Minahal kita bilang Becky, Carlo. Kaya please, huwag mo nang pilitin ang sarili mo na magpakamacho. Tandaan mo, ang pagiging mabuting boyfriend hindi nasusukat sa kilos o kasarian. Basta totoo ka sa sarili mo. Salamat, Troika. Napakabuti mong girlfriend sa akin. Carlo! Elvis, ang ginagawa mo rito? Dito na ako nagtatrabaho bilang fitness and gym instructor. Oh, talaga? Kung ganoon, magkakasama ulit tayo. Oo. Anyway, nasabi sa akin ni boss ko na naghahanap ka raw ng instructor. Well, gusto kong malaman mo na tinanggap kong yung offer. Oo naman. Masaya ako na nagkita ulit tayo at nagkausap pagkaraan ng mahigit 100 taon. Akala ko nga, iiwasan mo na ako after our last encounter. Anyway, malapit na mag-lunch. Saan mo bala kumain? Well, kahit saan. Sabay tayo mamaya. May treat. Well, wala ka pa rin ipinagbago, Elvis. Stay ka pa rin sa diet mo. Kaya dito kita dinala sa restaurant. Salamat pala sa treat, Anyway, panliligaw mo ba ito para makuha mo ng approval ko sa inyo ng kapatid ko? Parang ganun lang. Carlo, sigurado ka ba?
Sigurado ka ba talaga kay Ate Troika? Oo. Bakit parang nagagaling sa ilong yung sagot mo? Ikaw naman, Elvis. Di-intriga mo pa ako. I just want to make sure na talagang desidido kang magpakalalaki para sa kapatid ko. Sa totoo lang, aaminin ko sa'yo na nahihirapan ako. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang humanga sa lalaki. Ganun ba? Pero nandito na ito. Paninindigan ko na lang. Kung hindi mo talaga kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo na mahalin ang ate ko. Kasi kung ako tatanungin mo, naobserbahan ko na napipilitan ka lang na mahalin si Ate Troika. Kasi ayaw mo siyang masaktan. Carlo, hindi pinipilit ang pag-ibig. Dahil masasaktan lang din kayo sa uli. Hindi ka ba magagalit sa akin kung sakaling magpakatotoo na ako? Hindi. Kasi karapatan mo ring lumikaya. Sa totoo lang naawa ako sa'yo. Kasi nasasakal ka sa relationship niyo ni ate. At ayoko nakikita ka malungkot. Elvis. Alam kong maintindihan ni Ate Troika kung sakaling bumitaw ka na. Basta't sundin mong ibinubulong ng puso mo. Huwag kang matatili sa pagpapanggap. Mr. Romantico. You turned and walked. Dear Mr. Romantico, pagkatapos ng ilang linggong panlalamig sa akin ni Carlo, ay tuluyan na siyang hindi nagparamdam sa akin. Yes, he turned and walked away na wala man lang pasabi. Sa sobrang sakit, ipinikit ko na lamang ang aking mga mata dahil sa puntong yun, I know it's over now at wala na akong magagawa pa doon. The love I left. Pa, Buti naman at gising ka na. Sayang, hindi mo naabutan ang pag-alis ni Elvis. ha? Bakit umalis po si Elvis? Gusto na raw niyang bumukod. At saka malayo din kasi ang bahay natin sa pinagtatrabahuan niya. Kaya nag-decide na lamang siyang mangupahan. Ay, ikaw, balak mo bang bumalik sa bahay mo doon sa Pasay? No pa. Dito na lang po ako sa Antipolo kasama niyo. Malungkot ka na naman, anak. May problema ba kayo ni Carlo? Opo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makontak. Naka-block na rin ako sa Facebook niya. Bakit ganun? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong ginagawa sa kanyang kasalanan. Bigla na lang siya hindi nagparamdam sa akin. Sa madaling salita, iniiwan ka niya sa ere. Sa totoo lang pa, nasasaktan ako. Hindi ko alam kung ayaw na ba niya sa relasyon namin, kaya nagdesisyon siyang huwag na magparamdam sa akin. Kung ako sa iyo, anak, ihanda mo na ang sarili mo sa posibilidad na baka ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang relasyon niyo. Yun nga rin po ang hinala ko. Our relationship is over. Ayaw lang niya ako diretsahin. Kasi nahihiya o natatakot siya. Kahit na. Sana sabihin pa rin niya sa iyo ang totoo. Hindi yung iniwang kanyang ganyan. Pinaaasa ka lang niya. Pa, huwag kayong magagalit kay Carlo. Kung tutuusin, ako ang may kasalanan kung bakit ganitong kinahinat na ng relasyon namin. Pinilit ko lang naman siya na mahalin ako. Pumasok siya sa relasyon para hindi ako masaktan. Ang kaso sa huli, nasasaktan ka pa rin. Huwag kayong mag-alala pa. Kaya ko naman to. At saka hindi ako magpapakabaliw ng dahil lang sa hiwalayan namin ni Carlo. Basta anak, kung kinakailangan mo ng advice o tulong, huwag kang mahihiyan lumapit sa akin.
handa kitang tulungan. Hello, Troika. Sa wakas, sinagot mo na rin ang tawag ko. Nabasa mo ba yung text ko sa'yo nung nakaraan? Yung humihingi ka ng sorry? Oo, nabasa ko yan. Pero nahiya ako sa'yo kasi dapat ako nagsasabi ng sa'yo. Troika, sorry talaga kung ilang beses kitang nasaktan. Duwag kasi ako eh. Hindi ko kayang panindigan yung mga nararamdaman ko para sa'yo. Ano ba kasing kinakatakot? Ang kinatatakot ko, baka kasi magkamali lang ako kung ipagpapatuloy pa rin natin ang relasyong ito. Ang alam ko, sa ngayon, mahal kita. Pero baka nililin lang ako ng puso ko. Sinubukan ko naman, pero kahit anong gawin ko, hindi ako makakonvert ng pag-ibig mo. Alam ko naman ang preference mo. And I understand na yung converting process is the hardest part in your life. Ako, iniisip ko, hindi ko naman kailangan na maging lalaki ka eh. Minahal kita bilang ikaw. Hindi mo naman kailangan magpakalalaki physically. All I needed was for you to actually have the balls na panindigan yung nararamdaman mo para sa akin. Kaso ang problema, wala akong kakayahan para panindigan yun. Kasi nga natatakot ako na biglang magbagong nararamdaman ko. Ayokong masaktan ka kasi mahalaga ka sa akin. Troika, siguro panahon na para isara natin ang lahat. Anong ibig mo sabihin? We have to let go permanently. Mr. Romantico. Mr. Romantico, naghiwalay kami ni Carlo. Yes, it's finally over now. Magkaganon man, hindi pa rin nawawala ang pag-ibig ko sa kanya. Sad to say, our love didn't last at hindi na namin kaya pang mag-pretend. And now, I'm left here all alone. A heart without a home. Ang sabi niya nung una, mahal ka niya. Tapos he wants you back. Tapos bigla-bigla sasabihin niya na dapat yun nang let go ang isa't isa permanently? Ano yun? Nakakalito yung baklang yan, ha? I thought magiging okay ng lahat sa amin. Ilang beses ko siyang pinatawad at tinanggap ko ulit siya. Kahit na ilang beses niya ako sinaktan. Ang tanga ko, di ba? Kasi I have always believed that true love has a habit of coming back. After all, mahal ko pa talaga siya. So why miss the chance, right? That is why I can't let go of him permanently. Pero ang tanong, naging maganda ba ang resulta? Hindi, diba? Kasi alam mo na ngang hindi kanya kayang panindigan. At eto ka, you're always hoping and hoping na magpapakalalaki si Carlo para sa'yo. Eh, napaka-imposible mangyari yun, friend. A Becky is always a Becky. Saida, ramdam na ramdam ko na talagang minahal niya rin ako. Oh, maybe he just can't accept and he does not want to accept that somehow na-in-love siya sa isang babae. Kasi nga, sure siya na Becky siya. tama ng explanations. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi kanya minahal. Joyka,
You just have to move on. There are over 1 billion men in the world, kaya wag mong i-focus lang sa isang baklang walang balls ang attention mo. You deserve better. Troika, because you're a wonderful woman. Kaya ikaw, friend, kalimutan mo na siya at subukan mo maging masaya ulit. Oh, bakit natulala ka dyan? Sinong tinitingnan mo? Parang si Carlo yun. Ha? Ayun, no? Saan? Saan? Yun, natatanong ko dun sa kabilang fast food. May kasama yung lalaki. Ha? Sandali. Parang kilala ko yung lalaking kahudihan, si Carlo. Diba, si Elvis yun? Ibig sabihin may relasyon sila ng kapatid mo? Oh my God. Ibig sabihin, ipinagpalit ka ni Carlo sa sarili mong kapatid. Ano, Troika? Lulusubin mo na ba? Hindi na lang, Saida. Ha? See? Hindi pala ikaw ang mahal niya, kundi ang kapatid mo. Kaya wag ka nang umasa pa sa kanya. Panahon na para kalimutan mo na ang baklang yan. Forget all the whys and what-ifs inside your mind. Ano? Uy, nakikinig ka ba? Oo, Saida. Tama ka. I should let go of him permanently. Ate Troika, napadalaw ka. Oh, bakit nakatopless ka? May kasama ka ba ngayon? Babe, tapos na ako maligo. Troika! Magkasama pala kayo ni Carlo. Oh, Ate, magpapaliwanag kami. Troika, please, let us explain. Sige. Sige, pakikinggan ko yung sasabihin ninyo sa akin. Tumuloy ka muna, ate. So, ano to? May relasyon kayong dalawa? Nagsasama kayo sa iisang bubong? Oo, ate. May relasyon nga kami ni Carlo. At tama ka. Nagsasama na kami. Kaya, ate. Hindi ko akalain, Elvis, na magagawa niyo to sa akin. So, Troika, humihingi kami ng tawad sa'yo. Alam ko, nasaktan kita ng sobra. Oh, Carlo! Sobra mo kung sinaktan! Kaya pala bigla-bigla ka nalang nakipaghiwalay sa akin. Yung pala may relasyon kayo ng bunso kong kapatid! Nagmamahalan kaming dalawa. Elvis! Alam mo na mamahal ko si Carlo! Bakit mo siya inagaw sa akin? Walang kasalanan ng kapatid mo. Nakipaghiwalay ako sa iyo bago maging kambin ni Elvis. Hindi namin kagustuhan na ma-inlove sa isa't isa. Oo. Hindi namin intensyon na saktan ka. Sana mapatawad mo kami, ate. Pagpasensyahan niyo na akong dalawa. Masakit lang kasi. Ikaw, Carlo. Sana sinabi mo agad sa akin na si Elvis pala ang gusto mo. Nang sa ganun, hinayaan ko na lang kayo. At hindi na kita pinilit pang mahalin ako. Sorry, Troika. Hindi ko lang nasabi sa'yo kagad kasi nahihiya ako. Hindi mo ba naisip na mas nasaktan ako sa ginawa mo ngayon? You left me hanging! Pero sige, patatawarin ko na kayo dalawa. Ate. Wish ko, maging masaya kayong dalawa. At sana, tumagal ang relasyon ninyo. Troika. Huwag mo ako intindihin, Carlo. I know. I will be okay soon. Makakalimutan din kita. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hinayaan ko na lamang sina Carlo at Elvis sa kanilang relasyon. In fairness sa dalawa,
nakita kong mahal na mahal nila ang isa't isa. Bali si Elvis ang tumatayong lalaki, habang si Carlo naman ang tumatayong babae. As for me, eto ako, mag-isa lang sa buhay. Walang love life, pero ayos lang. Tuloy pa rin ang buhay kahit paminsan-minsan nakakaramdam ng pangungulila at pagkalumbay. Happy birthday, Pa! Oh. Ito regalo ko sa inyo. Salamat, anak. Masaya akong makita kang nakangiti ng tunay. Well, masaya po ako kasi kasama ko kayo. Aanin ko pa ang love life kung nandiyan naman ang magulang ko na mahal ako no matter what. Pero okay lang sa'yo na makita sina Carlo at Elvis na masaya. Siyempre, okay lang po sa akin. Alam niya naman pong parehong mahalaga sa akin ang dalawang yan. Lalo na yan si Carlo, nakapatid na ang turing ko. Tingnan mo ang dalawang yan. Daig pa mag-asawa kung mag-aarutan at magbiruan. Buti naman pa at natanggap ninyo ang relasyon nila. May magagawa pa ba ako? At saka kung saan masaya ang kapatid mo, dun ako, anak. Kaya ikaw na lang ang pag-asa ko na magbibigay sa akin ng apo. Naku pa, wala pa akong jowa. Sa ngayon. Pero alam ko, sa mga darating na araw, matatagpuan mo rin ang lalaking magmamahal sa'yo ng tapat at totoo. Sana nga po, Pa. Pero hindi po ako nagmamadali pagdating sa pag-ibig. Kasi kung may natutunan man ako sa naging relasyon namin ni Carlo, ito yung huwag mong mamadaliin at pipilitin ang pag-ibig. Hayaang dumating yun ng kusa sa buhay mo. Ay, siya nga po pala. Nagpa-deliver po ako ng dagdag na pagkain para sa handa natin. Sa sandali lang. Ay, Elvis! Bakit po ako binasa? Naduduyot ka na kasi, ate. Kaya pinasa kita ng tubig gamit ang hose. Loko ka talaga! Oh. Ano ba, Elvis? Basa-basa na ako! Sige lang, Elvis. Basahin mo pa ang tigang na yan. Bagay nga kayong dalawa na maging magjowa. Pareho kayong baliw! Ay, mga anak, tama na yan. Tanghali na. Halin na kayo sa loob. Kanina pa nakahanda yung pagkain natin. Happy birthday, pa. Tara. Ay, Happy birthday din, Tito Papi. O, tara na! I-celebrate natin ang birthday ni Papa bilang isang buong pamilya! Mr. Romantico. Mr. Romantico, naging masaya at puno ng pagmamahalan ang relasyon nila ng bunso kong kapatid na si Elvis. Ako naman, eto, naka-move on na rin sa wakas at kasalukuyang nag-e-entertain na ng manliligaw. Yes, my love for Carlo is over now at parang kapatid na lamang ang turing ko sa kanya. Masaya pa rin kami bilang mag-best friends at buo ang suporta ko sa kanila ng kapatid ko. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Troika. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Bobby Cruz, Chiquit Amor, Phil Cruz, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga, sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga giliw naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.